At so ito mga bossing, so bali nandito nga tayo ngayon sa ating Pasig project. So para ipakita sa inyo yung progress nung project natin dito na inumpisahan nung last week. So dito, yung part na to, ito yung pinalinis. Pinalinis muna natin yung bubuhusan na tie beam. Kasi itong part na to is sa binuhusan nila tapos putol. And then magagrouting na lang tayo. Tapos wala pa silang pile ng CHB, direct sila sa ground. And then ito naman, yung butas ayun na pinapakatihan ng tubig. Ayan. So pinapasipsip natin doon sa ating submersible pump para malagyan ng bakal to. So bali meron tayo ditong dalawang poste and then gagawin natin combine footings na lang tayo dito sa harapan so para maging matibay yung ating footings and then isang hukay na lang sila. Ayan. So dito naman ayan, may naipabricate na sila ditong mga pamposte. Ayan. So bali ang gamit natin dito is 16mm and then yung ating anilyo is 10mm. Mga grade 33 yung ating ginamit naman dito. Ayan. So ayan. And then doon naman, so meron tayong formworks na ginagawa doon. And then para i-prepare natin yan mamaya para mabuhusan. And then ito kita nyo may mga scaffold na tayong nakakasa dito. Para, ito ay para na to sa magiging runner ng ating mga beams. So ito, pag nabuhusan tong tie beam, pupormahan tong mga poste. Ayan. Ayan, so bali ito yung ating mga scaffold. Nakita nyo nakatayo yung ating mga tubo. So ito ay nakaprepare na para dun sa mga runner ng ating mga beams. Ayan. So ito katulad niyan, meron na tayong mga nabuhusan na mga poste. Hindi na ginagamit pala natin mga bossing na pamorma yan. So MPP, hollow board. Ayan. Dahil naubusan si Royal Santec ng mga board, doon naman tayo nagtreta kay MPP. And then yung mga board na to mga bossing ay napakaganda kasi pwede nyo siyang gamitin ng napakaraming beses. And then, ang ganda pa ng mga buhos natin. Mamaya, bababa tayo, papakita natin sa inyo yung resulta ng buhos kapag gumamit kayo ng ganitong mga board. And then, kinakailangan yung mga framing natin, yung ating formworks ay bakal, tubular. So, yan, para mas matibay, tapos diretso. And then, hindi na siya nabubuntis or bumubukol. Tapos, kinakailangan syempre meron tayong concrete vibrator para makakuha tayo ng ganun kaganda at kakinis na buhos. Ayan. So bali ito, medyo nagkaroon to ng konting problema sa layout ng kanilang mga columns. And then, so wala na tayong magagawa doon. Andyan na yan. So, sa tulong ng ating foreman, siya na lang yung mag-i-erect ng mga problema doon sa columns natin. So kami na yung bahalang mag-align. Ayan. So, hindi natin masisisi yung dating gawa. Nandiyan na yan. So, ang gagawin na lang natin is tatama na lang natin. So, ito yung example ng ating buhos. Kita nyo mga bossing. Napakaganda ang kinis, no? So, minimal lang yung mga butas-butas. And then, kita nyo, wala siyang honeycomb or wala siyang ampaw. So, syempre, gumamit tayo ng concrete vibrator. And then, para makakuha ng mga ganito kagaganda at maayos na structured, lalong-lalo na yung mga buhos, gumamit tayo ng maayos na formworks. Ayan, yan yung susi. And then, syempre, yung maayos na trabaho. And then, kita nyo, yung columns namin pala, yun, na hanggang doon na siya sa may bottom ng beams. So, pag gumagawa kami ng mga poste, doon na namin siya pinuputol sa may ilalim ng biga mismo. Dahil yun kasi ang pinaka-safe na joint para sa ating columns and beams. Ayan. So, kung ano yung height ng ating slab, o minus nyo lang yung beams, and then doon na yun, bottom at top, bottom ng beam, and then top ng columns. Yan, so ganda talaga nung buhos na to. Ito yung ginamit namin na formworks. Ito ay may halong plastic, and then hindi ko alam yung kung ano pa yung mga composite nito, no? So pero ito, napakaganda talagang gumamit ng mga ganitong board. Yan, MPP, hollow board. And then yan, mag-i-start na rin tayo maghalo dito. So bali pag naghahalo tayo, ang ating templada ay 124, syempre class A mga bossing. From Engineer Nonong. Ayan, at meron din tayong takalan. So kita niyo takalan natin, 30 by 30 by 30. Ayan. So gagawin ko sana ng 30 by 30 by 31 kasi baka sabihin ni Engineer Nonong, kinopya na natin yung ano niya yung kanyang kahon, kaya 30 by 30 by 30 lang tayo. Ayan.
So, ang timpla natin dito is isang semento, 2 buhangin, 4 na bato. And then, abangan nyo na lang mga boss yung mga susunod pa nating mga episode dito sa ating Pasig project mga bossing. And then, shoutout nga pala sa ating client na si Sir Abner. And then, always, take care at God bless.